Palakpakan natin ng Diyos. At ang Diyos ang patuloy na magbigay ng 100% point 1 na kagalingan ni Sister Telma. Dahil may mga na-encounter ako, may mga naipag-pray ako na kagaya mo yung kanilang pinagdaanan, kaya lang kakaiba ka sa kanila. Dahil parang sabi ko nga, na-observe kita habang ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, parang wala kang pinagdaanan. Kasi yung iba, masyado nilang minahal yung kanilang pinagdaanan. Hindi nila nakita yung kilos ng Diyos sa buhay nila kasi nakafocus sila dun sa kanilang pinagdaanan. Di ba? Kagaya nung preaching ko minsan, sa mga bagay-bagay na nararanasan natin, mabuti man o masama, pangit man o maganda, dapat ito'y nagbibigay ng pagdakila at pagluwalhati sa Diyos. Amen? Ano man yung nangyayari sa atin, dapat ito'y nagbibigay ng pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya, napakahaba ng ating nakuhang oras. Dahil ngayon po ay ipinagdiriwang at inaalala ang mga ina. Kaya naman, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan yung mga nanay sa umagang ito. Ganito po yung gawin natin. Kung maaari po, yung lahat po ng nasa gitnang ito na hindi nanay ay tumayo at lahat ng nanay dito po kayo sa gitna umupo. Dahil espesyal ang araw na ito para sa mga nanay, hayaan nating mag-focus tayo sa pagkakataon na to para sa kanila. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng mga nanay na ito at kung paano sila ginamit at ginagamit ng ating Diyos. Praise God. Sige po, yung lahat ng nanay, yung nagnanay-nanayan, yung mukhang nanay, nagnanay ni Althea. Si Althea, tama ba Althea? Sa kabila ng mga tunay na nanay nito, may mga gumaganap. Bagamat hindi sila ganap na ina, pero merong higit na gumaganap ng pagiging ina. Yung lola, yan. Napakagandang pagmasdan ng Church ng United New Life in Christ Freedom Church ay may mga ganitong nanay na dinala ng Diyos sa church na ito. Once again, palakpakan po natin yung ating mga ina ng tahanan. Bagamat iba't iba yung kanilang mga kalalagayan sa buhay. Dahil yung pagpasok sa pagiging asawa, sa pagpasok sa pagiging ina, hindi po ganun kadali. Kaya kung meron mang dapat na saluduhan, walang iba kundi ang mga nanay. Bakit ang lakas ng tawa mo, Sister Annette? Diba? Sa lahat ng madali at masarap, yung ikaw ay gumagampan o nagtatrabaho ka na alam mo na ikaw ay may sweldo. Am I right? Subalit, kayong mga nanay, higit ang inyong ginagawa sa loob ng tahanan, pero wala kayong inaasahang sweldo. Pero patuloy niyong ginagawa habang nabubuhay kayo. Kayo ang superhero. Amen? At makikita natin kung paano, like what I said, kung paano ginamit at ginagamit ng Diyos yung mga nanay. Ano nga ba ang gamit nyo, mga babae, mga nanay? Ang atin pong topic para sa araw na ito, dahil espesyal ang araw ito para sa mga nanay, ang topic po natin, a mother's heart, a divine reflection. Again, a mother's heart, a divine reflection. Tayo pong lahat ay tumayo. Yung pong mga anak, nasaan?
Dapat yung mga anak nasa gilid ng mga upuan na ito. Dahil ang mensaheng ito ay napakahalaga para sa inyo. Kaya bilisan niyo po yung mga anak na mga nanghinginain dyan sa likuran na kayo po ay pumasok dahil napakahalaga ng mensaheng ito. Hindi lang para sa mga nanay, kundi lalo tigit sa mga anak. Pakibilisan po ng mga nanginginain. Pwede nyo naman dalhin na lang sa loob. Binibigyan kayo ng kapahintulutan na bitbitin nyo yung inyong kinakain dito sa loob. Dahil sa ganitong pagkakataon, alam ko naman na multitasker kayo, kaya nyo makinig habang kumakain. Di ba, Ma'am Annette? Maraming multitasker. Di ba? Sige po, bitbitin nyo na lang yung inyo pong kinakain dito sa loob. Sa ganun, hindi kayo maiwan dahil napakahalaga yung ating pong pag-aaralan. Sa aklat ng Epeso, in the book of Ephesians chapter 6, verse 2 and 3. Anong sabi po rito? Sabay-sabay po nating basahin. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Maging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Tayo, saglit na po ko tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa umaga ito kami lubos na nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. At pinagpapasalamat namin, O Diyos, ang panibagong umaga na dinagdag mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, yung magdesisyon na kami tumungo sa bahay dalanginan. Isang malaking bagay at may tuturing namin na tagumpay upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, umaga ito ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Ikaw yung personal na mangusap sa bawat tagapakinig. Lord, gamitin mo akong daluyan ng pagpapala para sa mga nakakarinig sa umagang ito. Hindi lang dito sa loob ng church, maging sa mga nasa live streaming, Panginoon, sa kani-kanilang mga tahanan na nakikinig sa panambahang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige pong lahat tayo makakupo sa presensya ng ating Panginoon. Anong sabi sa Ephesians chapter 6, starting verse 2 to 3? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy your life on the earth. Tanong sa mga anak na narito ngayong umaga, sino yung gustong mabuhay ng mahaba? Sino yung gustong mabuhay ng mahaba? Sino yung gustong mabuhay ng matagumpay? Salamat po sa isa. Parang wala po akong kausap. Uulitin ko po. Sa hukumang ito, o di ba, para magising kayo. Mga kabataan, mga anak, nais niyo ba na kayo ay maging matagumpay sa inyong buhay? Nais niyo ba na humaba ang inyong buhay? Amen? Sino yung gusto ng wakasan ang kanyang buhay? Diba nung pumunta po kayo dito, meron pong, yung pong daddy ni Consul Peter Dionisio ay namatay nung Tuesday night at mamaya po ihahatid sa Garden of Love yung labi ng kanyang ama. At nagulat ako, pagpunta ko po rito, meron pa ni bagong tarpaulin dito po sa right side, dun sa may tindahan, paglabas. At sabi ko, Nanay Doris, sino po yung patay dito? Sabi niya, nangungupahan dyan. Bumagsak kahapon. Inatake. Diba? Life is too short. Napakabilis ng kamatayan na dumadating sa isang taong buhay. Amen? Talagang life is fragile. Talagang kinakailangan pahalagahan natin yung buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Amen? Kagaya ng tanong ko, mga kabataan, mga anak, nais nyo ba na kayo ay mabuhay ng matagumpay? At nais nyo din bang lumawig, humaba ang inyong buhay? Ito po
yung sikreto. Anong sabi po doon? So that it may go well, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Itong verse na ito sa aklat ng Efeso chapter 6, ito sa Ten Commandments, kung papansin natin, sabi dito, ito yung utos na may kalakip na pangako. Amen? Ito yung utos na may kalakip na pangako. Hindi biro ang role ng isang ina. Mga anak, dapat nakikita nyo sa inyong paglaki kung paano kayo pinapalaki, inaalagaan, inaaruga, inaasikaso. Dapat makita nyo yung sakripisyo ng inyong mga ina, ng inyong magulang. Amen? Kaya, napakaganda ng ating topic para sa umagang ito, para sa mga nanay. Sabi doon, a mother's heart, a divine reflection. Ito yung pangunahing dahilan ng pagkakagamit sa inyo ng Diyos. Naalala ko every time na meron tayong child dedication, mariin na ipinapaunawa ko sa mga magulang na nagtalaga at naghandog ng kanilang mga anak na yung ating mga anak ay hindi natin pag-aari. Amen? Mga nanay, mga magulang, yung pong ating mga anak ay hindi natin pag-aari. Sabi doon, tayo ay instrumento lamang ng Diyos para sila ay arugain, mahalin, at palakihin ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo lang yung mangangalaga sa ating mga anak. Kaya dito makikita natin, nasa atin kung paano mangyayari sa ating mga anak, yung sila ay makaranas ng matagumpay at mahabang buhay kung sila ay matututo na magbigay galang sa kanilang ama at ina. Are you getting it? Are you getting it? Mga magulang, ibig sabihin, yung nais natin na maranasan mula sa ating mga anak, ito ay dahil sa paraan na gagawin natin sa kanila. Amen. Kaya nga dito natin makikita yung kaibahan. Mapalad yung mga magulang na talagang nagis na nila yung ganitong pananampalataya. Dahil nung sila ay nagkapamilya, dala na nila, tangay na nila yung kanilang anak sa church. Ibig sabihin sa church na lumaki. Mapalad din naman yung kailan lang nakakilala sa Panginoon. Dahil kaya ka nga nakakilala sa Panginoon para magpasimula ang Diyos ng panibagong buhay sa iyong sambahayan. Walang huli sa Diyos. Are you getting it? Walang huli sa Diyos. Kagaya ng sinabi ko, kasi kagaya ni Pastora Rowena, yung tatay niya, pastor. Kaya ibig sabihin, mula sa kanya, dahil siya ang panganay, lahat sila magkakapatid, ay lumaki sa church. Diba? Ako nung makakilala ko sa Panginoon, college na ako. So, ang laki ng adjustment. Pero, sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil walang huli. Amen. Dahil sabi nga, hindi tayo ang pumili sa Diyos, siya ang pumili sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, mapalad ka dahil tumugon ka sa panawagan ng Panginoon. Kaya naman, we are deserving, you are deserving to experience the goodness of God. Walang pinahiya, walang itinaboy ang Diyos na lumapit sa Kanya. Amen? Amen? Kaya nga, nakakatuwa dahil sa pagkakataon na ito. Bagamat iba't iba yung sitwasyon, iba't iba yung kalalagayan ng bawat isang nanay sa umagang ito, subalit iisa ang pagtanaw ng Diyos sa inyo. Amen. Sabi po rito, motherhood is not just a title, it is a divine function designed by God to reflect His own nurturing character. Yun yung isang pangunahing dahilan kung ano yung inyong pagkakagamit bilang ina.
Refleksyon kayo ng Diyos. Di ba? Tama, ang Panginoong Hesus, nagpamalas siya nung panahon na siya ay nagsakatawang tao. Nakasalamuha siya ng maraming tao at naipamalas niya yung nais ng Diyos Ama kung ano yung dapat niyang gawin at ipakita sa mga taong sumusunod at kanyang nakakasalamuha. Pero natapos yun. Yung tagpo na yun ay natapos. Kaya nga, bagamat ang Diyos natin ay hindi natin nakikita dahil Espiritu siya, di ba? Pero sapat ang kanyang kaalaman, kaparaanan upang patuloy na magawa niya, mapangyari niya yung kanyang dakilang layunin sa buhay ng mga taong kumikilala sa kanya. Kaya yung usaping pangangalaga, kanino inatas ng Diyos? Sa mga ina, sa mga magulang. Kaya nga ito ay may kinalaman sa stewardship. Di ba? Sa pamamahala. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos para arugain, palakahin, mahalin, at hubugin sila ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin pag-aari yung ating mga anak. Kaya nga sabi ko, mararanasan ng ating mga anak na magtagumpay at humaba ang kanilang buhay kung sila ay matututo na tayo ay kanilang igalang. Yun yung utos Igalang mo ang iyong ama at ina. Gaano kasagrado yun? Gaano kahalaga yun? Church, bakit may mga anak na lumalapastangan sa kanilang magulang? Ano ang dahil at bakit? Ibig sabihin kapag yung isang anak ay lumalaban sa kanyang magulang, he is not entitled, they are not entitled dun sa pangako ng Diyos. Kasi lumabag na Are you getting it? Kasi lumabag na. Paano pa mararanasan ng bata yung tagumpay? Kaya nga mga kabataan, hindi dahilan yung may natapos ka sa iyong pag-aaral para ikaw ay magtagumpay at humaba ang iyong buhay. Maraming tapos na naturingan, subalit hindi tagumpay na masasabi yung kanyang buhay. Hindi dito basihan yung naabot. Ang sabi dito, para ma-enjoy mo yung buhay mo, simple lang, honor your father and your mother. Amen? Honor your father and your mother. Kaya dapat talagang yung paglingon sa mga magulang, dapat laging naroroon. Amen? Hindi na natin kailangan isa-isahin kung paano tayo pinalaki, inaruga. Ibig sabihin sa simpleng kaisipan, kung paano ka naging tao, sino yung ginamit sa iyo. Yun lang. Dapat wag tayong umalis dun sa bagay na yon. Na hindi tayo kailanman magiging tao kung hindi dun sa ating mga magulang. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, napakaganda ng atin pong hangarin na kung saan, na lagi siya sabi ni Pastora, ang pinaka mabuti nating magagawa ay yung akayin natin at dalhin natin yung ating mga anak sa simbahan. Amen? Bakit ba pinupursigin nyo na pag-aralin yung mga anak nyo? Para ano? Ano yung dahilan? Bakit iginagapang nyo? Bakit ginugusto nyo na makatapos sa pag-aaral yung anak nyo? Para ano? Para gumanda yung buhay according to Leoji? What else? Rather than? Ano pa yung dahilan? Bakit ninanais nyo na mapag-aral yung mga anak nyo? Borge. Para ano? Para? Ano daw? Para magtagumpay sa buhay? Okay? Ano pa po? O ba't ayaw niyang tumingin sa akin kasi nagtatawag na ako? Biglang nag-iiwasan yung tingin. Di ba?
Ibig sabihin, yun yung mga pangunahing dahilan bakit sinisikap natin na sila'y mapag-aral. Hindi ba? Subalit, kagaya ng sinabi ko, not guaranteed na yun yung magiging basihan natin bilang magulang. Amen? Ibig sabihin, sabi ko nga, hindi basihan yung tinapos na abot ng isang anak para siya ay magtagumpay at tumaba yung buhay. Simple lang. Yung matutuhan niya na igalang, respetuhin, mahalin yung kanyang magulang. Magulang, gaano kasakit sa inyo? Gaano kasakit sa atin na kayo'y sinasagot ng anak nyo? Nakirilis tuloy ako. At today, naranasan mo yon? Parang hindi pa. Parang hindi pa. Parang wala naman dahilan, ano? O baliktad yung tanong ko. Dapat kayong tanungin ko bago kayo naging ina. Tama ba ako? Nagawa nyo ba minsan sa buhay nyo bago kayo maging ina na sagot-sagutin ang inyong magulang? Si Ate Abby ang pagkakatango eh. Admitted eh, di ba? Admitted eh. Again. Pinato ka ng electric pan, sponge, di ba magaan lang yon? Yung may tubig. Yung sinok sa tubig. Di ba? Kasi sinagot mo yung nanay mo. O di ba parang babait naman itong mga nasa harapan na to, parang hindi gumagawa. Parang hindi makabasag ng pinggan. Parang parang hindi ko naririnig. Magkakapit bahay po kami. Di ba? May mga pagkakataon. Bakit ko binabalikan yung bagay na ito? Anong kinalaman sa ating pinag-uusapan? Napakahalaga ng pangako na ito, na dapat ito yung mag-manifest sa buhay ng isang pamilya. Amen? Napakasarap na makita mo na yung mga anak mo ay nasa magandang kalalagayan. Am I right? Diba? Dahilan kung bakit natin pinagsisikapan na sila'y pag-aralin, makatapos, kasi yun yung ating minimiti. Pero not guaranteed, not 100% na yun yung ating pwedeng maging basihan. Unless makita natin, spiritually speaking, na ang Diyos ay may habilin. Ang Diyos ay may instruction na kung saan guaranteed na kapag ito ay napangyari natin, ito yung mararanasan ng ating mga anak. Amen? Siguro wala namang magulang dito na hindi naghangad na maging mabuti yung kanilang mga anak. Tama? Pero bakit sa pagdaan ng panahon, parang medyo kabaliktaran yung nakikita at nangyayari at nararanasan natin sa ating mga anak? Ano yung dahilan? Kaya nga mapalad ang nakasumpong ng salita ng Diyos dahil nasumpungan niya ang tunay na buhay. Ito lang ang tanging paraan upang maituro natin, maipamulat natin sa ating mga anak. Bagamat obligasyon natin na sila ay pag-aralin dahil sa atin ipinagkatiwala ng Diyos para sila ay arugain, mahalin, at hubugin ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, hindi obligasyon ng anak na tayo'y kanilang suportahan. Tama po ba? Parang unfair, di ba? Pero yun eh. Di ba? Kasi given naman eh. Kapag napalaki mo ng tama ang iyong anak, kahit hindi ka magsalita, alam nung anak kung ano yung kanilang gagawin. Are you getting it? May danger. Kapag ang focus mo ay mapag-aral, mapagtapos ang iyong mga anak, makakuha ng magandang kurso sa pag-aakala mo na yung magdadala sa tagumpay at masayang buhay para ikaw bilang magulang ay matulungan, nagkakamali ka. Tama ba ako? BM na lang si BM. Nasa labas. Ay, hindi, umiinom. Ano, Paps? Gusto mo doon ka sa aircon?
Ayun, umiinom, ayun. Umiinom sa likod. Ano ba? Sumasama ng pakiramdam mo. Manalangin ka na magka-aircon na itong church. Ano sabi mo kay Chloe? Wala tayong magagawa. Anak, mahirap yung pastor natin eh. Di ba? VM, kagaya ng sinabi ko, may mga magulang na ang kanilang hangarin talaga mapagsikapan, mapagtapos, mapag-aral yung kanilang mga anak. Sa pag-aakala nila na umaasa sila na dadating isang araw, sila ay magkakaroon ng matagumpay at masayang buhay. Guaranteed ba na ganun yung resulta na pwedeng mangyari? Di ba? Hindi naman. Bakit? Hindi lahat ng anak ay marunong tumanaw. Amen? Hindi lahat ng mga anak ay marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang magulang. Ang nakakalungkot pa, may pagkakataon, matapos mapag-aral, makapagtrabaho at magkaroon ng magandang trabaho ang anak, kinakailangan pang manghingi ng magulang. Sad to say, meron pong ganun. Amen? Kaya lang, sabi ko nga, mga magulang, obligasyon natin na sila'y pag-aralin. Kasi sa atin inatas yung pag-aaruga sa kanila. Pero, in return, hindi nila obligasyon yon. Maliban na talagang yung bata ay nadala mo sa tamang pananampalataya, kahit hindi mo sila sabihan, alam dapat nila yung kanilang gagawin. Kasi bakit? Kapag nagawa na natin yung ating obligasyon sa ating mga anak, dun matatapos yung lahat. Para maranasan nila yung matagumpay at mahabang buhay, kailangan i-work out nila kung paano nila i-apply yung ginawa ng kanilang magulang sa kanila. Amen? Amen? Paraan lang yun. Maring isang sakbangin lang yun para maranasan nila maging matagumpay sa kanilang buhay. Pero yung maging, kasi ano bang basihan ng matagumpay? Yung pinagtapusan, kung ano yung meron ka, hindi yun yung basihan ng tagumpay. Ang basihan ng tagumpay, yung fulfillment ng buhay, ay yung masayang buhay. Amen? Yung masayang buhay. Dahil maraming nasa matataas na kalalagayan, marami ang nasa magandang tahanan, pero malungkot at magulo ang kanilang buhay. Tama ko? BM, tama ba ako? Si BM, alam niya, napaka-straight kasi magsalita niyan. Nung siya ay makakilala sa Panginoon, doon niya na-realize yung lahat ng bagay. Doon lang dumating sa kanya yung tamang kamalayan. Na lagi niya sinasabi sa akin, alam mo, Paps, yung nagawa ng pera sa pamilya namin, napaglayo-layo kami, napaghiwa-hiwalay kami. Napakalungkot ng aming buhay. Could you imagine that? Kaya hindi basihan yung pera para maging matagumpay ang tao. Sabi niya, wala akong ibang hangarin ngayon kundi magkasundo-sundo yung aking pamilya. Sabi ko, ipundasyon mo sa Diyos yung sarili mo and God will do the rest. It follows. Ganun naman ang pangako ng Diyos eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ibig sabihin, yung first move dapat nasa atin. Di ba? We need to learn how to do our best to God, and God will do the rest. Are you getting it? Ganun lang kasimple po yun. Kapag may ginawa ka para sa Panginoon, ang Diyos ay may gagawin sa iyo, automatic po yun. Amen? Kaya talagang hindi biro yung hirap ng isang magulang. What next? Sabi doon, Mother, it is not just a title. It is a divine function designed by God to reflect His own nurturing character. Nurturing character. Kaya talagang napakahalaga kung paano natin dapat maturuan ng tama yung mga bata. Di ba? Kasi tignan nyo, gaano kahalaga yung pagtuturo, yung gabay ng magulang sa kanyang anak. From 2 to 5 years old, dapat dito natin inaaralan yung ating mga anak. Amen? Ito lang yung panahon
At nagulat ako, umaten ng youth. Sabi ko, sino kasabi ko dyan? Sino kasama niya? Wala, daddy, siya lang. Inihatid lang. Tapos nakita ko lumapit kay Jem. Sabi niya, parang nagpapahatid. Nagpapahatid siya. Sabi ko, hindi na. Ako na yung maghatid. Inihatid ko. Tuwan-tuwa ako sa bata dahil sabi ko nga, given naman doon sa magulang na magselan. Kasi the only child Given naman na magselan Pero tama yung inyong desisyon. Yung pag-iingat na pwede natin gawin sa ating mga anak as long na sila'y ating nakikita at kasama. Pero limitado tayo, tandaan nyo. Pero kapag yan ay pinagkatiwala natin sa Diyos, magugulat na lang tayo. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan natin. Amen? Kaya palapakan natin yung mga magulang na talaga namang itinataboy yung kanilang mga anak para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nakakatuwa. Tama yon. Kasi bakit? Sa pamagitan ng kanilang pag-attend sa church, matututuhan nila yung dapat. Kaya naman, napakaluwag at napagaan sa atin bilang mga magulang na makita natin yung ating mga anak na lumalaki ng tama. Amen? Na yung walang alitan sa loob ng tahanan, walang taasan ng boses. Kasi bakit? May pagkakaisa. Hindi ba? Kaya nga ako bilang lingkod ng Diyos, bilang magulang, talaga namang hindi matatapatan yung aking kasiyahan at yung aking kagalakan kapag isa-isa ko nakikita at natatanaw yung aking mga anak na nandito sa stage na ginagamit sa gawain ng Panginoon. Mahirap magpundar nun. Church, hindi ganun kadali na magpundar nun. Nasabi ko nga, kung ako ang mga ngalaga sa aking mga anak, limitado ako. Hindi kaya ng oras ko. Hindi sapat yung maghapon ko to protect them. Pero ang Diyos, kapag yan ay pinagkatiwala mo sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan para yung mga batang yan ay lumaki ng tama. At ang Diyos ang mag-iingat dyan. Tagapangalaga po tayo. Ang Diyos yung tagapag-ingat niyan. Amen? Kaya, hindi ganun kasimple. Kaya sabi nga, kung paano, mga anak, kung paano natin tinatrato, kung paano nyo tinatrato ang inyong mga magulang, yun yung pagtrato nyo sa Diyos. Amen? Yun. Kaya, number 1, sabi dito, isa sa hindi matatawaran na ginagawa ng ating mga ina sa umagang ito. A sacrifice hidden in love. A sacrifice hidden in love. Talaga namang hindi biro yung inyong ginagawa na talagang matasabi nyo at matitiyak nyo sa sarili nyo na kung hindi lang kayo nagmamahal, hindi nyo gagawin yan. Kung hindi nyo mahal yung asawa nyo, kung hindi nyo mahal yung anak nyo, hindi nyo magagawa yan. At hindi naman kontrata yung tungkulin ng isang ina. Na sa loob ng isang linggo, yan ang gagawin mo sa loob ng tahanan. Kontrata ba yon? Kontrata ba yon? Hindi. Walang kontrata. Pero meron kayong commitment bilang mga nanay na maliban sa inyo, wala namang ibang gagawa. Tama, mali? Na maliban sa inyo, wala kayong choice. Kung hindi gampanan yung inyong tungkulin bilang isang ina. Kaya sabi doon, a sacrifice hidden in love. Mga sakripisyo na katago sa likod ng pagmamahal. Amen? Amen? Motherhood is synonymous with sacrifice, often unseen and appreciated. Tama, mali? Natural gusto nyo. Yung napapahalagahan sana yung ginagawa nyo. Pero ang kadalasan, hindi na-appreciate yung ibang ginagawa nyo. Or hindi napapansin o hindi pinapansin yung ibang mga ginagawa nyo. Masakit man sa inyo, pero nasanay na kayo. Di ba? Sinanay na kayo ng panahon na ang naging kaisipan nyo, normal na to sa isang ina.
Parang ganon. Di ba? Parang ganon natin babasahin yung pangyayari. Na bagamat hindi napapansin, sabi unappreciated. Hindi napapansin. Di ba? Kaya sabi po rito, a gentle who demonstrate exceptional faith by persistently asking Jesus to heal her demon-possessed daughter. Ano po yon? Yung isang ina na sinakripisyo yung kanyang sarili. Kung titingnan natin sa New Testament, merong yung hentil, yung isang babae doon, yung isang ina, na kung saan yung kanyang anak ay nadedemon-possessed. Yung kanyang anak na babae, di ba? Inaalihan ng masamang espiritu. At hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin, kaya lumapit siya sa Panginoong Hesus na nagmakaawa siya para makasumpong man lang ng kagalingan yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Bagamat siya ay hentil. Di ba? Kasi di ba, parang ang tingin ng mga Israelita, parang para sa kanila lang. Hindi para sa mga hentil. Pero humanga ang Panginoong Hesus. Bakit? May mga instances sa Biblia na kung saan maging yung mahirap, yung pulubi, na nangunguha dun sa mga nahuhulog na mumo mula sa hapag ng mayaman. Anong sabi niya? Kahit kami ay may karapatan din naman. Hindi ba? Bakit? Nagugutom sila eh. Di ba? Kahit sila man ay may karapatan din naman na makakuha mula dun sa nahuhulog na mumo sa hapag ng mayaman. Kasi bakit? May sikmura din sila na nakakaramdam ng gutom. Kaya dito humanga yung Panginoong Hesus. Na bagamat kayaw siya, hindi siya entitled, pero dahil alam nung ina yung pangangailangan ng kanyang anak, no matter what, hintil man ako, pagano man ako, dahil kailangan ng anak ko. Nakita niyo yung ginawa ng magulang? Yung sakripisyo ng kahihiyan para manghingi ng awa, para manlimos ng kagalingan. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Eh di pinagaling niya. Para ano? Para ipakita ng Panginoong Hesus na yung kanyang pag-ibig ay hindi lang para sa mga Israelites, kundi para sa lahat ng nagnanais makaranas nito. Yun yung kalalagayan natin. Kaya nga sabi ko, mapalad yung mga kinagisnan na yung ganitong mga pananampalataya. Pero mapalad din yung ngayon ka lang nakakilala. Ibig sabihin, special ka sa Diyos. Say to your neighbor. Sabi mo sa katabi mo, special ka sa Panginoon. Amen? Bakit? Sa dami ng tao, ikaw yung napili ng Diyos na kumilala sa kanyang mga anak para iparanas yung kadakilaan, yung kabutihan, yung pag-ibig ng Diyos. PM, pinagsisihan mo ba na ikaw ay pumasok sa church na ito? Hindi ba abot-abot yung pasasalamat mo? Kagabi po ay nag-open kami ng cell group, though it's introduction. Dahil sabi nga ni BM, yung naririnig niya ng mga announcement dito sa church patungkol sa mga activities, sabi niya wala kaming alam. Hindi namin alam yon. Kaya pumunta kami kagabi, ang una lang, ang invited lang, si Kuya Omel ni Ate Hazel, kami ni Pastora, para lang mag-gathering. Eh dahil may practice yung mga sa music team natin, dumaan sila Hana, kasama si Joshua, kasama si Jonathan, dumating si JM. Ang dami namin sa barangay kami na nanginain kagabi sa tahanan nila BM. Through that, sabi nga niya, Paps, ang isang gusto kong matutunan ay yung magdasal eh. Di ba nakakatuwa? Sa laki mong yan, BM. Maririnig sa'yo yung Paps, gusto kong matutong magdasal eh. Sabi ko, didasalin mo yung sa Katoliko, yung marami sumasalan ka, sambahin ang ngalan mo, ang pasabi ng, di ba? Eh di yung, alin yung paulit-ulit? Sabi niya ganon. Nakakatuwa. Parang si Brother John, sabi niya, though I know that there's God, but I do not know Him personally. And that's what I need to know. Amen? Nakakatuwa yung mga lalaking lumalapit sa Panginoon na inaamin nila, alam nila sa kanilang kalalagayan na wala silang alam patungkol sa Diyos.
mga Pariseo di ba? Yung mga reliyoso, mga self-righteous, na tinitignan at inaakala sa kanilang sarili na sila'y maka-Diyos. Ano ang tingin ng Diyos doon? Hipokrito at hipokrita. That's what we call hypocrisy. Mga mapagpanggap. Yun yung kinakamuhian ng Diyos. Mas mainam pa yung sinasabi mo kung ano yung totoo. Diba? Hindi nakakahiya yun. Isang katapangan yun ng pag-amin na wala kang alam dun sa bagay na gusto mong matutuhan. Kaya nga ano yung sabi sa commercial? Huwag kang mahihiyang magtanong. Are you getting it? Diba? Right med. Huwag kang mahihiyang magtanong. Diba? Ibig sabihin, sa mga gustong matuto, ano ang kinakailangan? Magtanong. Amen? Kaya, mga ina ng tahanan, ito yung bagay, ito yung katangian na meron kayo na hindi matatawaran. A sacrifice hidden in love. Amen? Sabi dito, yung Panginoong Jesus, talagang na-amaze siya dun sa babaeng hentil. Kaya sabi doon, despite initial silence and a challenging remark about this vision to Israel, Jesus praises her faith and instantly heals her. Dahil namangha ang Panginoong Jesus doon sa pananampalataya at pananalig ng babaeng ito. Sabi doon, agarang gumaling yung anak ng babaeng ito. Amen? Kaya tignan niyo po yung nagagawa ng bagay na yon. Bagamat siya sabi mo na hindi naman ako karapat-dapat. Marami akong nagawang pagkakasala. Makasalanan ako. Lahat tayo. Dahil ang ating katapat lang. Diba? Anong turing sa atin ng Diyos sa Roma? We are just like a filthy rags. Tayo ay kawangis lamang ng isang maruming basahan. Tignan niyo yung katabi niyo. Lingunin niyo yung mga katabi niyo. Kaya hindi tayo pwedeng magmaganda. Hindi tayo pwedeng magmainam. Dahil ito ang tingin ng Diyos sa atin. Tayo ay katumbas lang at kawangis ng maruming basahan. Amen? Kaya mas maganda na tayo'y umaamin. Mas maganda na tanggap natin yung mga bagay na hindi natin alam. Amen? Dahil ang hinahangaan ng Diyos, ang hinahangaan ng Panginoong Jesus, yung talagang lumalapit sa Kanya, na talagang nangangailangan ng Kanyang tulong. Dahil sabi ng Diyos sa Aklat ng Santiago, ang sinumang walang karunungan ay lumapit sa Kanya at hindi niya pagkakaitan, ito'y Kanyang bibigyan. Amen. Amen. Kaya tama lang yon. Hindi tayo pwedeng magpanggap na marami tayong alam, lalo na pagdating sa spiritual na buhay. Amen? Ang kahinaan ng Diyos, yung makita niya sa bawat isa sa atin, yung tayo ay nagkukusa at lumalapit at humihingi sa Kanya ng awa. Amen. Number 2, bilisan natin. Okay. Ano yung matututunan natin doon sa sasabing a sacrifice hidden in love? Doon sa mga ina na kung saan yung kanilang sakripisyo ay natatago na lang dahil sa kanilang pag-ibig, kaya ito ay kanilang pilit na naisasagawa. Sabi doon, ang matututunan natin doon, mothers are often warriors offering quiet strength to rescue and support their families. They demonstrate the gospel by laying down their lives for their children day after day. Kaya nga sabi ko, wala naman kayong kontratang sinumpaan. Nagagawin nyo yung tungkol ang gawaing bahay, mga tungkuling bahay, sa loob lamang ng isang linggo. O nag-extend kayo sa loob lang ng isang buwan. Pagkayari nito, ayawan na. Ganun ba yon? Diba? Simula't simula hanggang kanina, anong ginagawa nyo sa loob ng tahanan nyo? Hindi ba nag-aasikaso kayo? Kaya sabi rito, mothers are often warriors, offering quiet strength to rescue and support their families. Mga nanay, naranasan nyo ba na kahit masama ang pakiramdam nyo, gumagawa pa rin kayo? Taas sa mga nanay, taas ang
kamay ng mga nanay na nakakaranas nun. Bakit? May dahilan na kayo. Hindi ako pwedeng magtrabaho ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Bakit hindi kayo pwede mag-excuse? Bakit? Mga lalaki, mga tatay, aminin natin. Yun yung isang bagay na dapat nahangaan natin sa kanila. Mga nanay, yung mga tatay, meron lang masamang nararamdaman. Lahat iaabot mo. Away na to. Konting bagay lang. Kaya namang abutin. Iuutos pa. Oy, mga nanay, hindi. Naglalambing lang. Hindi siguro. Hindi siguro. Naglalambing lang daw. Hindi siguro. Amen? Kaya sabi doon, mothers are often warriors offering quiet strength to rescue and support their families. Parang kayo, nakalaan talaga kayo, nagagawin yung lahat ng inyong magagawa. Tama ba ako, Nanay Dory? Na kahit anong sinasabi nila, dahil ako yung ina, ang galing nyo. Yan ba ay pinanganak kayo na ganyan na talaga kayo? Na yung sakripisyo na yan, parang kaya nyong kalimutan yung mga sarili nyo, alang-alang sa pagmamahal ninyo sa anak nyo. Mga tatay, palakpakan nyo naman yung mga nanay. Mga anak, palakpakan naman natin yung mga nanay. Amen? Number 2, a reflection of God's love. Ito yung layunin ng Diyos. Like what I said, God wants to demonstrate who He is. Pero hindi magagawa. Hindi para bumaba sa langit ang Diyos para ipakita kung ano yung pagmamahal na meron siya at ano yung kaya niyang gawin. Ito tayo. Sa atin, ang banal na Espiritu ng Diyos para magawa natin yung nais ng Diyos sa ating mga anak. Are you getting it? Are you getting it? Kaya kung iba yung paraan na ginagawa nyo, kanino nyo natutuhan yan? Magkakaiba po yung kaparaanan ng mga magulang kung paano niya isasagawa sa loob ng tahanan. Nakita natin, sapat ang instruction ng Diyos para hindi tayo magkamali. Are you getting it? Sapat ang instruction ng Diyos para hindi tayo magkamali. Bagamat sinasabi ng sanlibutan, madaling maging magulang, subalit mahirap magpakamagulang. Yes, I will agree with that dun sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Dahil kung titignan natin, when we go back in Genesis, sa creation, bago lalangin ng Diyos ang tao, ano ang unang nilalang ng Diyos? Yung kakailanganin ng tao. Yun yung unang ginawa ng Diyos. Kaya nung nagawa na niya yung lahat, nung mapagmasdan niya at sabi niya maganda yung pagkakalikha, subalit kulang, kaya nilikha si Adan para pamahalain sa kanyang mga nilikha. But then, nakita natin, ano man yung pangangailangan ng tao, inuna na ng Diyos. Amen? Kaya, tugma sa Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi, naandyan na yon. Sabihin mo, naandyan na yon. Amen? Naandyan na yon. Ano lang yung dalawang hakbang na kailangan gawin para maranasan natin na tayo habulin ng pagpapala? We need to first what? Seek Him first. And secondly, and His righteousness. Amen? Kaya wag mo kinatatamaran yung pagdalo sa church. Kasi yun yung sabi doon, yung instruction. Unahin mo, pagsubakitan mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Church, kaya nga, pag hindi mo nagawa yung dalawang bagay na yan, ubusin mo man yung lakas mo, mamuhunan ka man na mamuhunan, kung ano negosyo, yung gusto mo, hindi ka magtatagumpay dahil walang susunod sa iyong pagpapala. Are you getting it?
Hindi natin pwedeng baguhin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Aside from that, ano sabi sa John? Kung mananatili ka sa akin at ang salita ko ay mananatili sa iyo, anuman ang iyong maibigan, ibibigay sa iyo. Palakpakan natin ng Diyos. Nakita natin yung instruction ng Diyos. Bakit uubusin mo yung isip mo sa kaisip kung ano yung gusto mong pagkakitaan, paano ka magkakapera, paano magkakaroon ng ganito, paano ang lahat? Simple lang naman. If you, ang sabi ng John, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be given to you. Amen? Tapos dadating ka late pa. Pero gusto mo makaranas ng pagpapala. Alam niyo ba yung pagpapala kung saan nakapaloob? Sa obedience. Amen? Alam niyo ba kung saan nakapaloob? Yung pagpapala, kaya nga, obedience, dapat ikaw ay nasa loob nung Dahil kapag nasa labas ka nun, huwag kang umasa because you don't deserve it. You don't deserve it from anything. Amen? Kaya nga sa simple, kaya dapat matuto tayo paglaban natin yung ating pananampalataya. Dapat talagang tayuan natin, mag-stand tayo dun sa ating pananampalataya. Dapat priority natin ang Diyos. Sa haba ng panahon, si Sister Telma na nakilala ang Panginoon. Kaya kumakanta-kanta si Sister Telma, siya yung worship leader namin. Noong mga panahon nagsisimula ako dito sa Pulilan. Siya yung worship leader natin. Simula nung makakilala ka sa Panginoon, bagamat natidinig mo ng mga panahon na noon that your labor in the Lord is not in vain, pero questionable yun. We always hear that words, that our labor in the Lord is not in vain, pero questionable yun. How come? Napatunayan ni Sister Telma nung siya ay sumailalim sa isang operasyon dahil sa kanyang karamdaman. Isang magandang patotoo, Sister Telma, na bago ka matapos dito sa lupa, yung napatunayan mo na tapat ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Kung bakit nasabi mo kanina, kung noon nananalig ka sa Kanya, mas nananalig ka sa Kanya ngayon dahil may napatunayan ka. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng kasaysayan, siya ay Diyos ng karanasan. Kaya hindi kinatatakutan. Anumang kapagsubukan, yung dumating sa buhay natin, hindi dapat ito katakutan. Dahil in the book of Corinthians, ano sabi doon? If I'm not mistaken, sa 10:58. Hindi tinulot ng Diyos na ikay subukin ng higit sa iyong kakayahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, church, lahat ng pagsubok na darating sa atin, alam ng Diyos na kaya natin yan. Dahil maliwanag na hindi niya ibibigay pagsubok na hindi natin kaya. Kaya huwag kang mag-iinarte. Simple pagsubok mo, nag-iinarte ka, panay naiyak mo. Nagdrama ka na sa buhay mo. Kaya nga kahit si Stephen Carey, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Kahit ang basketballistang itong Banyaga, hindi nanangan sa sarili niyang kakayahan. Kung siya ay humusay sa larangan ng pagbobola dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Same thing. Ganon din sa atin. Lahat ng kahinaan natin, kayang palakasin ng Diyos. Ulitin ko po, lahat ng kahinaan natin, kayang palakasin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Lahat ng kinatatakutan natin, may solusyon ng Diyos. Kaya dapat matutuhan natin kung paano natin bigyan ng pahalaga ang Panginoon. A reflection of God's love. Amen?
Sabi doon, saan inahintulad kayo mga ina? Kung paano pinapangalagaan ng Diyos ang bayan ng Israel dahil ito ay bayang pinili ng Diyos, ang bayang iniibig ng Diyos. Alam niyo kayo mga ina, dito kayo inahintulad. Sabi dito, a reflection of God's love. Mga magulang, tayo ang refleksyon ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga anak. Ano sabi dito? God is depicted as an eagle caring for her young and a mother who will never forget her nursing child. According to Isaiah chapter 49 and verse 15. The Bible often uses maternal imagery to describe God's love. Sabi sa 49:15 ng Isaiah, isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila'y may inaakay na tinuturuan niyang lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malapad niyang pakpak. Alam niyo, ito yung magandang ilustrasyon na kung saan, kung paano yung inahing agila, kung paano niya tinuturuan na makalipad yung kanyang anak. Mula sa pugad, dadal niya sa pinakamataas na lugar yung kanyang anak, sa kanya iuhulog. But then, alam niya kung paano niya sasaluhin ng malapad niyang pakpak yung kanyang inakay. Para lang matuto na lumipad yung kanyang anak, ito yung kanyang pamamaraan. Madali, mahirap. Madali, mahirap. Ibig sabihin, walang madali. Pero sa kagustuhan ng inang agila na matutong lumipad yung kanyang anak, ito yung kanyang kinakailangan gawin. Isakripisyo niya yung kanyang sarili, isakripisyo niya yung kanyang damdamin. Biruin niyo, dadali niya sa pinakamataas na lugar yung kanyang anak, sa kanya iuhulog. Sa kanya hahabulin para saluhin. Anong gusto kong ipakita sa atin mga magulang? Hayaan natin sa paraan ng Diyos na matuto kung anong dapat matutuhan ng ating mga anak. Huwag tayong overprotective. Huwag tayong overprotective. Huwag sa paraan natin. Natuturuan natin yung ating mga anak, kundi sa paraan dapat ng Diyos. Amen? Maliban sa salita ng Diyos, walang ibang kaparaanan para matuto ng tama ang ating mga anak. Amen? We are reflection of God's love. And lastly, sabi rito, the commandment with a promise. The commandment with a promise. Kagaya na sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen? Napakasarap na ito ay maranasan ng bawat anak natin. Amen? Napakasarap na makita natin na yung ating mga anak ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Napakasarap sa isang magulang na makita natin kung ano yung kinahinatnan ng ating mga anak. Sayang, wala dito si ama at si ina, yung tatay at nanay ni Sister Marisa. Ilang taon na ang ama? 77. Buhay pa silang mag-asawa, nagtataglay pa ng sapat na kalakasan, at nakita niya yung kanyang lahat ng kanyang mga anak, at hanggang sa kanyang mga apo, at mga nagsipagtapos na mga apo, at nagkaanak na apo. Napakasarap na abutin ng isang magulang yun. Diba? Yun siguro yung pinakamasaya sa buhay ng isang magulang. Yung makita niya na maayos ang kalalagayan ng kanyang mga anak. Paano mangyayari yun? I do believe this morning, iisa tayo ng hangarin. Amen? Mga magulang, I do believe na isa tayo ng mga hangarin. Yung makita natin na maayos yung ating mga anak sa kanilang buhay in the future. Kasi bakit? Sikapin natin na yung pangako ng
Diyos sa kanyang mga salita na ang sino mang tatalima ay pagpapalain hanggang sa ika-4 na salit-saling lahi. Dapat ito yung ipundar natin. Amen? Dapat ito yung ating ipundar. Nasimula sa atin bilang magulang, nung makilala natin ang ating Panginoon, binuksan niya ang pintuan ng kalangitan para tayo pasimulan na pagpalain. At ito'y binuksan niya para sa ating mga anak. At ito'y hindi matatapos sa buhay ng ating mga anak. Dahil 4th generation yung maaaring makaranas ng pangako ng Panginoon. Amen? Hanggang sa ika-4 na salit-saling lahi, yung magsimula na ang Diyos ay magpadaloy ng masaganang pagpapala. The Bible says, hindi kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, malaking kasalanan. Amen? Kaya ibig sabihin, kung mahirap ka man ngayon, may season yan. Tama ako, Sister Telma? There's a season in everything. Amen? May season. Kaya ibig sabihin, kung susundin mo at tatalima ka sa salita ng Diyos, tatapusin ng Diyos ang kahirapan na iyong kinamulatan. Dahil poverty is a curse. Yung kahirapan ay sumpa. Amen? Yung kahirapan, yan po ay sumpa. Dahil nung magkasala si Adan at si Eva, nagkaroon ng sumpa, nagkaroon ng punishment. Diba? Kaya nga doon nagsimula ang sabi kay Adan, nung nagkasala si Adan at si Eva, diba? Ipinamahala kay Adan yung Garden of Eden. Yung lahat ng namumunga na punong kahoy ay maaari niyang kainin. Ibig sabihin, wala nang paghihirap, pagbabantay lang. Papamahalaan lang ni Abraham. Even the dominion, para pangalanan niya, yung lahat ng hayop na nilalang ng Diyos, si Adan na yung nagpangalan noon. Amen? Anong sumpa, anong parusa ang inabot ni Adan noon sila'y nagkasala? Simula ngayon, para ikaw ay mabuhay, pagpapawisan mo. Kaya may trabaho. Kaya para mabuhay ang tao, kinakailangan magtrabaho. Dahil kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Ano yun? Punishment ng Diyos dahil sa pagkakasala ni Adan. At anong punishment kay Eva? Sa iyong panganganak, yung kalahati ng iyong paa ay mabibingit sa hukay. Diba? Kaya may paghihirap. Kaya nga ang isang ina na mag-deliver ng kanyang anak, anong kasabihan? Yung kalahating paa nakabaon sa hukay. Diba? Kaya nga may labor. Nagle-labor. Naghihirap. Yan yung punishment ng Diyos kay Eva dahil sa pagkakasala. Manganganib yung kanyang buhay sa panganak. Maghihirap siya. And thirdly, anong punishment sa ahas? Simula ngayon, igagapang mo yung katawan mo at alabok ang kakainin mo. Ibig sabihin, lahat sinumpa ng Diyos, maging ang lupa. Amen? Kaya nga yung lupa pinag-aagawan ng magkapatid, may nagpapatayan kasi may sumpa yung lupa. Pero ano ang tatapos sa sumpa? Yung ating kaugnayan sa Diyos. Kaya mga nanay, napakagandang refleksyon ng pag-ibig ng Diyos, yung inyong katauhan. Nawa, madala ng tama, maaruga ng tama ang mga anak, lalo na dun sa mga bata na mga magulang ngayon. Sa mga bata na mga magulang ngayon, your knowledge is not enough para lumaki ng maayos ang mga anak. Pero sapat ang salita ng Diyos para hindi tayo magkamali. Amen? The Bible is our manual para hindi tayo magkamali. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ating pag-aralan. Amen? Kaya sa umagang ito, sa lahat ng ina ng tahanan,
Sabi doon, your labor is not in vain. You are creating a legacy. Today, we honor you not just for what you do, but for who you are. Hindi pinagdiriwang ang araw ng mga ina dahil sa inyong mga ginawa. Hindi. Ipinagdiriwang at kinikilala kayo bilang ina dahil sa ikaw ay ikaw. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya yan tungkulin na naatas sa inyo bilang mga ina ng tahanan. Hindi biro yan. Pero maliwanag na sinabi ng kanyang mga salita, hindi mawawala ng kabuluhan yung inyong ginagawa. Amen? Kaya naman hindi nakakapagtaka kapag napagtapos nyo yung inyong mga anak, kapag sila ay nakarating doon sa buhay na pinapangarap natin, hindi nakakapagtaka kapag sila ay lumingap para tayo ay kanilang palasapin. Though, hindi sila obligado. Pero bakit nila kailangan gawin yon? Bakit nila kailangan gawin yon? Dahil yon ang pagtanaw ng kanilang respeto. Yon yung kaparaanan upang maibalik nila. Diba? Pagpapatunay na yon ang kanilang pagrespeto sa kanilang magulang. Yung mabigyan ng maalwan at maginhawang buhay. Kaya mga anak, kung ang motibo ng puso nyo ay mabigyan ng maalwan at maginhawang pamumuhay ang inyong mga magulang, gagawin ng Diyos sa inyo yan. Kasi yun yung gustong gawin ng Diyos na hindi naman siya makakababa sa lupa, kundi sa pamamagitan nyo, mga anak, para maranasan nyo yung kanyang pangako na masayang buhay, matagumpay na buhay, at mahabang buhay. Amen? Amen? Kaya napakasarap na maunawaan yung isang buhay na may pagkakilala kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano yung tatlong bagay na napakahalagang ginagampanan ng mga magulang? Sabi doon, a reflection, number 1, a sacrifice hidden in love. Yung mga sakripisyo, yung mga paghihirap na natatakpan ng pag-ibig. Nag-iba naman, ma-appreciate kayo't hindi, wala naman kayong magagawa. Mga nanay, may pagkakataon lang, nagsisintimiento kayo. At ang masakla pa, mga nanay, may napansin man sa inyo, yung mali niyong nagawa. Sa dami na magagandang ginagawa nyo, hindi nakikita. Pero yung minsang umalat, yung sabaw ng niluluto nyo, nasasaktan kayo pag ganon? Sabi niya, opo. Opo. Kuya Edwin, nasasaktan daw sila. Sa kabila ng marami silang ginagawang sakripisyo sa loob ng tahanan, sa bahay, sa pag-aaruga sa mga anak, minsang umalat yung kanyang niluto. Nasinghalan. Totoo lang mga ina, hindi biro yung inyong ginagawa. Sa labahin lang naman. Sa labahin lang naman. Buti ng buti sana kung may pang-laundry kayo. Nakapag tuwing umaga na samsam at naipon nyo yung labahan, may pagdadalang kayo. Doon kala BM. Doon kala ati, Cherry. Kaya lang, mas marami sa atin, kayo, ang naglalaba, na kung bakit naman hindi matapos-tapos. At kung kagaya ko pa, yung makakasama nyo, na sa buong maghapon, ilang damit, yung aking palit-palit,
talaga naman, susuko ka. Pero bakit hindi nyo sinusukuan yung bagay na nagpapahirap sa inyo? Kasi mga magulang, nagmamahal kayo. Palakpakan natin sila. Iba talaga yung nagagawa ng pagmamahal, ano po? Kaya mong gawin yung ayaw mo. Kaya mong unawain yung mga bagay na hindi ka una-unawa. Yun ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya mga magulang, we are the reflections of God's love. Amen? Kaya para matanggap nyo, kung may mga magulang dito na hindi tanggap yung hirap na pinagdaanan nyo at pinagdadaanan nyo, yun lang siguro yung ilagay nyo sa isip at puso nyo. We are reflection of God's love. Yun yung mga bagay na gustong gawin sa pamamagitan ng katauhan ng bawat isang magulang. Na kaya mo ginagawa yan kasi nagmamahal ka. Yung ina na gumigising ng maaga para ipaghanda ng makakain yung kanilang mga anak na pumapasok sa eskwelahan. Matapos kang magluto, maghain, maghahatid ka pa. Hindi biro. Hindi biro. Naranasan niyo ba minsan naiiyak kayo sa ginagawa niyo? Pero hindi dahil nahihirapan kayo. Dahil nagmamahal kayo. Nagtataka marahil kayo sa sarili niyo, bakit nagagawa ko to? Yung pag-uwi mo ng bahay, kala mo tapos na, saka mo palang sisimulan yung linisin ng bahay. Magpapahinga ka, gabi na pala. Tapos bukas gano'n na naman. Daily routine na pala ng buhay mo yan. Na hindi lang isang linggo, isang buwan, isang taon, ang habang panahon na. May apo ka na, ganyan pa rin ginagawa mo. Sabi mo sa katabi mo, kasi nanay ka. Kaya marapat lang, mga anak, mga tatay, marapat lang na sila'y saluduhan. Mga tatay, mga anak, sa gawing kanan kaliwa, harapin natin yung ating mga ina, mga nanay. Sige, yung mga nasa likod, harapin nyo yung mga nanay. Mag-side kayo. Children of God, United New Life in Christ Freedom Church, kami po ay nagpupugay sa inyo, mga nanay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi matatawaran ang sakripisyo na ginagawa nyo. Hindi matutumbasan ng anumang bagay. Amen? Kaya ang Diyos ang patuloy na magpala ng higit sa inyong inaasahan. Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang Panginoon.